sa ating studio guest for today. Unahin po muna natin ang... nakasama ko na to kanina, napakatalinong bata. Na-stress ang brain cells ko for today. On a Sunday, na-stress ang brain cells ko. Kasi ito na nga, kadalasan ng mga nakakausap natin dito, yung mga super gagaling, super creative na mga content creator. Ngayon naman po, kakaiba naman po ang ating topic na pag-uusapan dito sa ating Magpasikat Ka na segment. Kasi po, itong ating studio guest for today, kakapanalo lang po ha, sa Hong Kong International Mathematical Olympiad. Ay, grabe. Gold medalist po ito. Ganon. Gold medal awarded first runner-up global ranking itong ating guest for today. Siya po ay 12 years old. Grabe po, higit isang dekada po ang aking lamang sa kanya. Itong isang 12 years old mula sa Philippine Science High School po ang nanalo ng gold medal at first runner-up global ranking na ginanap sa Mathematical Olympiad final round na ginanap sa Hong Kong kamakailan lang po ito. Naku, para naman po kwentuhan tayo live na live dito. Ano ang kanyang mga secrets to success? At syempre, ano po ba yung mga tips na pwede niya ibigay sa atin ng mga medyo nangungulelat sa math? Live na live po natin makakasama sa studio. Nag-iisang si Miss Princess Aquino. At talaga mga Aquino talaga. Yes! O, diba? Pareho ba kami naka-blue ngayon ni Princess? She's so cute, guys! Again, ilang taon ka na, Princess? 12 years old po. Si 12 years old at isa na po siyang gold medal awardee sa isang international mathematical competition. Nakakatuwa ka, Princess. Nakausap na kita kanina. Ramdam mo yung gigil ko. Kasi naglaro kami kanina ng math at nalampaso talaga ako ng bata ito. Sobrang talino talaga ni Princess. So, Princess, ano ang nararamdaman mo coming out fresh from your win sa Hong Kong? Nung na-awardan po ako sa Hong Kong, at first po I was shocked and kinda surprised po. And also very masaya po ako because I felt like my hard work paid off po. Oo. When you say hard work, syempre we wanna know, anong taon ka ba, ilang taon ka ba when you realize na parang, when you fell in love with math? It all started po when I was grade 1 po, and I competed in a lot of math competitions na po. Like, nung grade 1, yun talaga po yung time na nag-start po akong ilaban po sa mga math competitions like MTOP and a national math score, math quiz bee rin po. And about MTOP po, I got the I became the top scorer for the highest score po sa division po of Batangas lang naman po. Di, huwag mo ilalang yun. Napakagaling mong bata ka. Ilang taon ka nun? Siguro mga 6 or 7 years old po ako nun. Wow, grabe. Grabe. Pero naman, syempre alam naman natin, no, ngayong panahon na to, Princess, di ba, na medyo mahilig sa gadgets. Itong ating mga babies, alam nyo naman, di ba? My baby included, talagang medyo mahilig tayo sa mga nakikita natin mga social media videos, di ba? So ikaw, noong mga panahon na yon, hindi ka talaga nahilig dito sa mga video-video? Noong time po na yun, wala talaga po at hindi pa po siya masyadong popular yung TikTok, YouTube Shorts, Oo, gano'n. pero I mean like sa TV, hindi ka talaga mahilig pa at that time. Mga cartoons. Hindi po masyado, but I also watch cartoons din po before. Oo. So, paano ka na-introduce dito sa math? Like, for example, nasa bahay ka, tapos bigla nakita ka ng calculator. Sabi mo, ay, ano to? Sabi mo, ay, parang masaya mag-calculator. Hindi pa, paano ka natuto? Paano mo na-discover yung math? It started po nung, I think, hindi pa po ako nag-grade school nung like preschool pa po. And, math was not my favorite subject po before. It used to be science. And I did good po in all the subjects, but I think math, hindi po siya, hindi po nga masyado ako nag-excel po nun, or hindi ko masyadong hilig ang math nun. And my mother decided that it was her responsibility po to teach me to become better in math. So, like, my mom po was my first teacher in math, and I'm very thankful for that po. And since then po, she
introduced me to yung topics in math. And noon pong medyo, like I think grade 3, 4, 5, Oo. my dad started teaching me na rin po. And yun talaga po yung time na I enjoyed doing math na po. That's the time you realize na parang you're falling in love with numbers. Grabe ka. Pero etong si Mommy tsaka si Daddy, ano ba ang trabaho ni Mommy tsaka ni Daddy na parang super invested din sila sa math? Ang father ko po ay isa pong civil engineer po. Engineer! Okay. Si Mommy? Si Mommy naman po ay, siya po ay nag-law school po. Ang talino ni Mommy tsaka ni Daddy, kaya pala si Bibi ganyan din, isang genius. Pero sinabi talaga nila at an early age na parang andyan sila to guide you. Yes po. Oo. Like, mahalaga rin po yung, I'm very thankful po kasi parang they gave me a good foundation po sa math po. Nakakatuwa ka na you really speak highly of your parents, no? Na si Mommy, may background sa law, si Daddy may background sa math. So ikaw, as baby, balita ko isa kang miracle baby ni Mommy tsaka ni Daddy. Pakikwento naman yan. Yes po. I am an only child po and and wala po akong mga siblings, ganun po. And my parents waited for me po to be born for like I think 7 to 8 years po. Grabe. Like they almost lost hope po na makakaroon po sila ng anak. And actually, Well, tingnan mo naman, di ba? Answered prayer. Here you are. And you're not just a healthy baby girl. You're a very, very smart girl pa. May plus bonus, sabi ni Lord. Hintay lang muna kayo. Medyo matagal-tagal lang 7 years. Pero I promise you, pag dumating si baby, worth it naman ang paghihintay. And look at you now. Talagang nangongolekta po siya ng mga medalya dito sa larangan po ng matematika. Napaka-inspiring mo talagang bata. Ngayon, kumusta ka sa school? Paano mo pinagsasabay yung compete internationally at saka yung school mo? So about sa school po, I always try to keep it balanced po. Like, I think it's all about time management po. Like, ima-manage ko po yung time po to do like assignments and to study for quizzes po. And like yung mga important stuff muna po. And then after that, I can review po for math competitions. Ayun! Pag ganyan, sino ang sa'yo? Sino ang tawag dito? Apply sa'yo? Sino ang nag-endorse sa'yo to enter these competitions? Teacher? Coaches? O ikaw? Kaya po ako, I think, nag-start po sa pag-join po sa mga competitions. I think it's because na-discover po ng mommy and daddy ko po na may mga competitions po like this. Ay, ang And galing! we decided to try. And yun nga, nagtuloy-tuloy na po and mas nahilig na po ako sa math. Ayun! Ang saya! So, yung pinaka-latest mo is yung sa Hong Kong. Yes. Yung ba yung first international competition mo? No po, kasi nag-international competition na po ako online po. Online. So, sino yung when you say international competition, like sino kalaban mo? Asia and the Pacific lang ba? Like yung Southeast Asia lang? Or like tumatawid na yun to Europe, to America? Minsan po, but usually po, I think more of Asian countries po. But naka-experience na rin po ako ng mga other countries po. Ay, ang saya! Alam mo, totoo lang, marami kami na parang natatakot sa math kasi nakakatakot talaga pag minsan when you see yung complicated na mga equations, yung mga formulas niyan, parang at first it can be very intimidating, 'di ba? So, ano ang kumbaga parang pwede mong ibigay na message sa mga kaidaran mo o mas matanda sa iyo, myself included, na mahalin itong math? Wag katakutan, wag takasan. Sa panahon na may mga calculator na, alam mo yon, bakit natin kailangan pang mag-invest ng oras sa math, you think? Yes, about that po, even though na like nag-exist na po yung mga electronic devices that help po with arithmetic or operations po, learning math is still and practicing math is still very important po because math does not only train yourself sa pag-add, like add, subtract, divide, multiply. It also
really depends on your problem-solving skills po. And that is Oo. very important po in real life. Kapag, ilang taon ako? 12. Kapag kaidaran mo na ako, 20 years from now, ano ang pangarap ng nag-iisang Princess Aquino? Dream ko po maging pong isa pong doktor. Because I like science, I like math, and I like helping other people po. Aww, can you please help me with my math problems? Marami ako mga math problems in life and science problems in life as well. Nakakatuwa ka lang kasi ako, for example, di ba journalist ako, mina-expose ako pag minsan sa ganyan, lalo pag gumagawa ako ng consumer reports, minsan nagsastruggle talaga ako. Sabi ko, paano ba ika-calculator pag business bit ka? Siyempre, economics, statistics, pag-aaralan mo yung percentage ng ganito. Pag ganyan, pwede ba kitang tawagan? Sabi ko lang, Mommy and Daddy, pwede bang hiramin ko lang mabilis si Princess for this particular report? Super supportive kasi nila Mommy and Daddy. Ano ang message mo kay Mommy and Daddy mo? Ang masasabi ko lang po kay Mommy and Daddy po ay thank you so much for guiding and supporting me po. And thank you for always loving and being there for me. And all of my achievements, I wouldn't have accomplished all of my achievements without you po. Almost all of my success po to you. Oh, cute niya! I wanna hug her. She's so, so cute. Para lang po sa lahat ng mga kawaw natin nanonood kayo, si Mama at si Daddy nasa gilid ko kasi ngayon. Kaya si Princess nakatingin doon sa direction na yun. The proud parents are here beside me, giving their, not just 100%, 200% of their support and love dito sa kanilang miracle baby na si Princess Aquino. Sino gusto mo i-shout her out? Maraming nanonood, mga kaklase, teacher, coaches. Sino gusto mong batiin? I don't think nandito kayo, but anyway, thank you so much to kung sino man mga classmates ko dyan or teachers who are watching right now. All I can say is, kung sino man kayo, thank you so much for being a part of my life po. Thank you so also, much. I would also like to thank yung pong organizers po nung competition ko po, yung OCEC po and Motley or wait lang po. It's okay. Take your time, my dear. Olympiad Champion Education Center and Math Olympiad Training League Incorporated po for giving me this opportunity po to further enrich my skills. Ayun. And we look forward to seeing more of you and we look forward to seeing you shine more sa international stage at dito po sa Pilipinas. Thank you so much, Thank you Princess, po. for your time. Thank you po. Thank you po. Truly worthy of our Magpasikat segment number 1 for today. Nag-iisang princess. Ang ganda na pangalan niya, Abby Zaraya Aquino. Ang mga Aquino talaga, matatalino po talaga kami. Oh! Hindi, maingay lang si Liza Aquino. Opo, magpapaturo ko kay Princess after ng ating programa. At syempre, speaking of after commercial break po, syempre, dadako naman tayo sa second studio guest natin for today. Pero wag po kayo, mabilis lang po. Ang ating numero, 09192783,000 po kung kayo po ay may mga naisip pabati. Babatiin ko yan maya-maya. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik po ang Wow Sikat.